papunta na ito sa diktadorya, katulad ng ginawa ng kanyang ama. Ayaw na ninyang umalis sa Malacanang. Yan ang mahirap kasi ngayon, di ba, conditioning mind na, hindi siya aalis hanggat hindi masosolve ang korupsyon. Ang problema, mga partner, mukhang mahirapan talaga masolve, kaya mukhang hindi talaga aalis to. Partner, talagang mahihirapan solve ang korupsyon. Kasi korupsyon na nga, pumalpak na nga yung unang budget. Magtagit mo, magdadagdag pa ng panibagong budget. O hindi masusolve yung korupsyon. Hindi siya aalis, partner. Marcos, nangakong hindi aalis ng palasyo hanggat hindi naayos ang problema sa flood control. Doon yun na sinabi to, di ba? Sabi niya, pinahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi siya aalis sa Malacanang hanggat hindi natatapos ang problema sa flood control. Natawa ako dito. At iba pang proyektong may kinalaman sa kaligtasan ng publiko. Sa inspeksyon niya sa Kinon Road Rockshed Project sa Benguet, binatikos niya ang 260 milyong proyekto na ay walang epekto dahil sa palpak na trabaho at kakulangan ng slope protection, riprap at pader. Tinawag niya itong economic sabotage dahil bukod sa sayang na pondo ng gobyerno, naapektuhan pa ang kabuhayan ng mga lokal na negosyo na nawala ng 35% kita. Pinuna rin niya ang paggamit ng overpriced rock knitting na dati nang ipinagbawal. Giit ni Marcos, doble ang gastos para maitama ang proyekto at tiniyak niyang tuloy ang investigasyon sa mga ganitong anomalya. Ang nakakatakot dyan, partner, kasi hindi aalis hanggat hindi masolusyonan ang... Yan yun. Hanggang 2028. Oy, 2028 na. Mag-empake ka na sa Malacanang. Aba, hindi pa tapos eh. Problema pa nito, dodoblihin pa niya. Tinawag na nga niya mismo mga partner, di ba? Tinawag niya ng economic sabotage. Pag nagkataon na dinubli niya, double economic sabotage ang mangyayari dito, mga partner. Alam mo, partner, nangyari na yan sa NAIA eh. Di ba? Naalala niyo yung brownout. Pero imbis na parusahan, binenta yung NAIA, nakinabang pa. meron, nangumisyon pa yung mga, imbis na parusahan eh. Grabe talaga itong gobyerno. Kasalanan yun ng NAIA, partner, kaya siya, bininta na lang siya kasi siya may kasalanan doon. Mga partner, yung sinasabi kanina ni Partner Bisdak na hindi nagbabasa itong Pangulo, naalala ko lang, Partner Bisdak, Partner PL, nung tayo ay nakausap natin, pinalad tayo makausap si Tatay Digong noon, hanggang madaling araw na tayo na nagkakakwentuhan, noon, na kinikwento ni Tatay Digong na kaya pala ayaw niya ng maging presidente or ayaw niya si BP Inday magpresidente kasi sobra talagang napakadaming trabaho. At ngayon, habang pinapakinggan ko sinasabi ni Bisda kanina, doon pumasok sa utak ko, sa isip ko, na-realize ko yung mga kinikwento ni Tatay Digong noon. Nasabi ni Tatay Digong, hindi siya nakakatulog hanggang alas 7 ng umaga, alas 10 na ng umaga, hindi pa siya tulog. Dahil ganito daw, mataas ang papel, na binabasan niya muna isa-isa bago niya pirmahan. Siguro mga kapartner, kung totoo ang sinasabi nila na itong si BBM hindi na natutulog dahil sa sipag magtrabaho, kung nagbabasa ito, baka nga nabasa niya ito. Pero I doubt, mga kapartner, baka hindi siya natutulog sa ibang bagay. Kasi kung dito sana sa pagbabasa ng di ba, mga kapartner, dito nare-realize natin ngayon na totoo ang mga kwento ni Tatay Digong nung araw. Kwento lang yun, mga partner. Siyempre naman, nakanganga lang ako habang nakikinig kay Tatay Digong. Sabi ko, hindi ko naman nakikita. Come to realization ito, na kung si BBM ay nagbabasa bago pumirma, nakita niya sana ito na maraming mga naisingit na hindi karapat-dapat. Bago niya pinirmahan, pinabito niya muna sana at pinatanggal muna yan. Wala sanang way ang corruption, mga partner. Partner, magbasa muna tayo. Pasalamat sa pakulay, Rogelio Istuya Banal. Magbasa na tayo ng mga komento, partner. Magbasa na tayo. Oras pala. Basa muna tayo. Kapit na sa posisyon, sabi ni Crowley Kroll. Sabi ni Rory Quinto, so kung hindi maresolve sa flood control, ibebenta din ba niya ang Pilipinas?
At saan? Sa Bombay, binta. Hindi malutas yung problema ng brownout, binenta. Ito hindi malutas, puta, bebenta. Benta. Ganun lang mangyayari, partner. Wala pinagkaiba para sa naiya lang. Grabe. hindi niya masugpo ang korupsyon ng mga buhaya. Dapat ibenta niya na ng mga buhaya, mga partner. Walang bibili. Walang bibili, makunat mo dyan. Sabi ni Cecilia Santos, kaya doble ang budget, doble din ang mikos-mikos ng mga gahaman sa pira. Ayan. Parang nabibigyan pa, may kasalanan ka na, nabibigyan ka pa ng ano no? Nabibiyayaan ka pa eh. Sabi, nagnakaw ka na, o ito, nakawin mo pa. Imbis. Imbis ikulong, binigyan pa ng mananakaw. Ano doble na budget? O sige na nga, ayusin mo. Sarap maging magnanakaw sa panahon ni Bongbong Marcos, no? Bagay sa'yo, partner, mukha kang magnanakaw eh. Sabi nga dito ni Alexandra, mga kapartner, alas 10 pa lang ng umaga, amoy alak na. Ibig sabihin, lasing na siya. Gabi pa lang gabi. Kaya pala, kahit papaano, kaya papaano siya makapagbasa mga importanteng papel kung lango sa alak, sabi ni Alexandra. Sabi Sabi ni niya Cesar, sige, partner. sabi ni Cesar, paano kung hindi niya masolve ang kurap, hindi na siya aalis sa Malacanang? Yun na nga. Hindi. partner. Yun na nga. Kinukondisyon na yung utak natin na hindi na talaga siya bababa. Ganon Oo. yun. May reason na siya ngayon eh. Di ba? Sinabi ko na, pag hindi ko masolusyonan yung korupsyon, hindi ako bababa. Until kingdom come, hindi ako bababa. Nabuang na. Thank you very much kay Salamat sa Sita B. pakulay. Si Sita B. Na nagbigay ng pakulay yan at pangkape. Caitlin, kaya inalis niya agad yung BACC para walang mag-imbestiga. Buti, andyan ang Senator Marcoleta. Yan. Di ba? Yun yung isa sa iniiwasan natin na mangyari, na magkatotoo yung isang beses ay ilang beses yata nabitawan ni Tatay Digong, sabi niya papunta na ito sa diktadorya katulad ng ginawa ng kanyang ama, ayaw na ninyang umalis sa Malacanang. Yan ang mahirap kasi ngayon di ba, conditioning mind na, hindi siya aalis hanggat hindi masosolve ang korupsyon. Ang problema, mga partner, mukhang mahirapan talaga kaya mukhang hindi talaga aalis to. Partner, talagang mahihirapan solve ang korupsyon. Kasi korupsyon na nga, pumalpak na nga yung unang budget. Magtakit mo, magdagdag pa ng panibagong budget, o hindi masusolve yung korupsyon. Hindi siya aalis, partner. Partner, basahin naman natin yung basahin naman natin, kanina pa nagpapapansin, baka sabihin naman niya, porket loyalista siya, hindi siya binabasa. Sige. Charlie Whiskey, hindi ba si Digong yung parang lasing lagi? Okay lang po na parang lasing. Iba po yung amoy alak talaga. Nire-recognize ka namin. Kanina pa nagpapapansin to. Loyalista. Maliban sa amoy alak. Dadagdagan pa natin dadagdagan pa natin yung pangalan niya. Pangalan pa lang niya kasi Charlie Whiskey. Baka naman siya yung lasing patrabats. Baka ikaw ang lasing lagi. At maliban sa amoy alak, partner, si President Bongbong Marcos, maraming nagpapatunay na nagsasabi, katulad ni dating Senadora Nikki Cositing, na talagang gumagamit siya. Partner. Talagang mga walang utak ng supporter ni Bongbong Marcos eh. Tingnan mo si Charlie Whiskey. Sabi niya, hindi president ang gumagawa ng budget, hindi siya pwede palitan. Hindi siya pwede palitan ng budget. Alam mo, Whiskey, lasing ka. Ang gumagawa ng National Expenditure Program, executive. Hindi niya alam yan hindi mo alam yan. Yung executive, under yan ni Bongbong at Palacio de Malacanang. Kaya ang gumagawa ng budget ay
si Presidente Bongbong Marcos nagre-representa yung kanyang mga gabinete, Department of Budget, Department of Finance, di ba? Sila po yung Pinipresent gumagawa nila sa ng- Congress. Yes. Bago yan ipipresent sa Congress, pinapakita mo na yan kay Bongbong. Ito po yung nagawa namin, Mr. President, na National Expenditure Program. Pakicheck ka, Mr. President, okay na ba yan? Pag sinasabi ni Mr. President, okay na po. Ito yung ipipresent nila sa Congress, doon na magsisimula yung General Appropriation Bill na talakay ng first reading at second reading, both a lower and upper houses. Yan po yung proseso doon. Ngayon, sino yung huling magdesisyon sa budget? Ang Pangulo mo. Pangulo Mr. pa rin. Oo, ang Pangulo pa rin. Sa yung una at siya rin yung huli. Yan po yung dyan. Siya pa rin po naintindihan ko yan. yan. Dahil hindi siya makaunawa, ganito lang ang sasabihin nila. Talaga? Sabi ni Charlie Whiskey. Talaga? Teka lang muna, itaktak mo muna utak mo. Whiskey, naintindihan ko lang, Whiskey. Ang payo ko lang sa'yo, lagi ka manood dito para tumalino ka Yan, naman. oo. Pasalamat ka, Okay. Whiskey. Merong birada, matututo ka dito. Yan. Wag na manood kasi ng mga ensaymada vloggers, walang matutunan dyan. Mabubo ka doon.